Marami tayong alaala bilang mga miyembro ng pamilya, nung tayo maliit pa, nung mga bata pa tayo. Kapiling ang ating mga mahal sa buhay, lalo ating mga magulang. Kahit maraming suliranin, maraming pagsubok, marami tayong alaala na kung pwede nga nang balik-balikan natin, panahon na kung saan walang masyadong pressure, walang masyadong hirap ng kalooban, kundi puro kagalakan, puro katuwaan. At sa tuwing makita natin ang isa't isa, lalo ng ating mga magulang, andun yung tatag ng kalooban. Ngunit sa paglipas ng mga panahon, tayo mga anak ay nagsilaki at nagsipag-asawa. May nakikinig pa rin sa ating ngayon, mga single, but there will come a time that you will have to go and raise your own families. At tayo naman bilang mga sumusunod sa kanilang yapakan, dinaanan natin mga magulang, sinabi pa ho ng Bible sa Matthew 19, verse 4 and following, at siya sumagot at sinabi, di ba ninyo nabasa na sila'y nilalang niya na lalaki at babae? Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga di na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. We will discuss on respecting our marriage and family. Magandang hapon sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 244. Nagagalap po tayo magkasama muli sa pagtalakay. And I pray na kayo po ay patuloy na nananalangin. Hindi lamang para sa Squad 244, pray for your families. Pray for your husband, for your wife, for your children. Na tayo ay hindi na makaraos araw-araw, kundi ang buhay natin ay makaluwalhati sa Diyos na siyang sa ating may likha. And as I have said, yung pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Talaga namang dapat. But sadly, there are marriages now na hindi po ang Diyos ang nagsama. Sana nga po lahat na ikinasal ay Diyos ang nag-isa sa kanila. Sana Diyos ang nakapamagitan, ang dahilan. Ngunit ang iba ay nagkakindatan lang, nagkangitian lang, may nangyari na, nagsama, ang iba naman ay pinagkasundo, ang iba naman ay nagsama dahil sa pera o dahil sa mga dahilan na walang kinalaman ng Diyos. Ika nga singit lang ang ritual na pangsimbahan. But as we see, countless marriages during this time are ruined. Most are on the rocks dahil sa maling simula ng kanilang pagsasama at ang nagdurusa iyang mga anak. Kinakailangan silang paghiwalay ng batas para maisalba ang buhay at dahil sa katigasan ng puso ng mga tao, piniyagan ng Diyos ang divorce. Yes, you heard me right. Ang Bible po ay pumayag na magkaroon ng divorce. Ipinapanukala sa ating pamahalaan ngayon, pero hindi po naaayon sa batas ng Biblia ang maraming provisions doon. Pero ang sinasabi po ng Bible, the only and one reason na pwede ang divorce ay adultery. Sa Deuteronomy 24 verses 1 to 3, ang wika ng talata, pagka ang isang lalaki kumuha ng isang babae at pinakasalan at mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahihiyang-hiyang bagay sapagkat siya gumawa ng hindi tama, yung babae, lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay at pagpapaalamin, papaalisin siya sa kanyang bahay. Sa Matthew 19 verse 7, they say unto him, why Moses then command to give a writing of divorcement, to put Israel away? And then he said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives. But from the beginning, it was not so. Hindi po loob ng Diyos na magkawatak-watak ang pamilya, pero dahil sa katigasan ng puso
at kahalayan at paglapastangan sa pagsira ng kasagraduhan ng kasal, kinailangan po sila ihiwalay. And I say unto you, whoever shall put away his wife, except be it for fornication, and shall marry another, committeth an adultery. And whoso marrieth her which is put away, doth commit adultery. Kaya ko po pinagdaanan ito saglit sapagkat how can we say we respect our marriage and family when one of the partners ay gumagawa ng kahihayang bagay? Ang Diyos din naman ay inihiwalay niya sa kanya ang nagtaksil na Israel. Listen, Jeremiah 3:6-8. Bukod dito'y sinabi sa akin ng Panginoon, ibang nakitang ginawa ng tumatalikod na Israel. Siya yumaon sa bawat mataas na bundok at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy, doon siya nagpatutot. How can you say they respect the family and the relationship, nagpapatutot po sila? At aking sinabi, pagkatapos na magawa niya ang lahat ng bagay na ito, umasa ang Diyos na babalik siya sa akin. Ngunit di siya bumalik. At nakita ng taksil niyang kapatid na Huda, at aking nakita, nang dahil sa pangangalo niya ng tumatalikod na Israel, akin siyang pinalayas at binigyan ko ng sulat ng paghihiwalay. Sad stories. That's happening all over, kahit sa buhay ng mga Kristiyano. But generally, there should be three kinds of homes na meron tayong mga tao. Homes that the only key sa lahat ng iyon ay si Kristo Jesus. One, all of us need to have a heavenly home. How can you have that home when you put your trust in Jesus Christ? Pag kayo pinagsisi ng kasalanan, kinilala nyo na kayo ay patungo sa impyerno at you asked Him to save you and receive Him into your heart, bilang yung Panginoon tagapagligtas, God will give you heavenly home. Mansion in heaven. John 14:1-3. And then secondly, you should have a church home. Bilang mga Kristiyano, habang nasa lupa pa tayo, and we claim to be believers in Christ, we should have a church home wherein we could be fed by God's Word. Kailangan po niyan. Bilang mga pastor, kami na naghahayag ng mabuting balita sa ating mga iglesia, we should preach the Word. Kung saan ang salita ng Diyos ang naitatanyag, hindi ating mga sarili. Ang naipahayag ang kanyang salita, hindi yung aming opinion. And thirdly, we should have a Christian home, a family home, wherein ang tahanan po na inuuwian araw-araw, kung saan hinahangad natin where we belong, ando doon tayo lagi. So, being a loner is not God's plan for us. Kaya binigyan po ng Diyos si Adan ng isang Eva. And Psalm 68:6, God sets the solitary in families. Why families? Because in the family, we experience the deepest love. Sa ating pamilya, God is using that family to be the training ground sa ating buhay. It's like a workshop wherein the members will be sand off, polished, pruned, para maging mas mainam na tao. Primary purpose for families is the care and the nurture of children. Sinasabihan po tayo ng ating Panginoon, Deuteronomy 11:19-21, inyong ituturo ang salita niya sa inyong mga anak na inyong sasalitain sa kanila pag kayo nakaupo sa inyong bahay, pag kayo lumalakad sa daan, pag kayo nahiga, pag kayo bumabangon, at yung isusulat sa taas ng pintuan ng inyong bahay at sa iyong mga pintuang daan upang ang inyong mga araw ay dumami at ang araw ng inyong mga anak. So, the Word of God should be part of our life. Hindi yung mga kung ano ng mga larawan na nasa paligid, it should be the Word of God. Para tayo tumibay at lumawig ang ating buhay. Para hindi po nakita sa lansangan ng mga na nakakalat, nagda-drugs, nagbe-bake, nag-iinom, nagwawalwal ng tricycle, kung magpatakboy, wagas, papapatok ng tambutso, nagwawala, nananaksak. Kailangan po ng ating pamilya, nating lahat, ang salita ng Diyos. Ito po ang magpapatino ng ating buhay. And so, we, parents, we believers, are instructed by God to teach His precepts sa ating pamilya. And
Sabi nga ng Bible, you should speak of them when you are sitting down, when you walk, when you lie down, and when you rise up. Yet we find sa ating bahay, so many parents, and even kids are stressed, distracted. Somehow they are pulled in every direction. At kung pwede nga lang, huwag na umuwi, sapagkat pag umuwi sila, parang gera ang bahay. God forbid, na ating tahanan ni gayon. The home, our home should be where we belong. Nasa buong maghapong gawa, I look forward to going home. That's where I belong. Tulungan tayo ng Diyos, tayo mga magulang, that we keep our home pleasant, full of laughter, joy, happiness, magaan. Walang stress na idudulot. Hindi ko konsinti ng mali. Pero a home wherein everybody, members of the family, will feel very safe. Kaya kailangan natin ng Diyos. Because the home should be the best soil, kumbaga, in growing up, kids with principle, home, wherein kids and members ay mabuting mamamayan, nakakatulong sa, nation building at sa ating mga pangarap. So may we give the gift of laughter. Narinig natin the family that prays together, stays together, and that's very good. And also the family that plays together, stays together. Because God wants us to have fun at home. Sabi ng isang tao, allow laughter to flood your home, and it echoes, will last a lifetime. Wika pa niya, humor is a gentle way to acknowledge human frailty. Humor is a way of saying, I'm not okay, you are not okay, but that's okay. Because God loves us anyway. People who are secure in their awareness of God's love and experience His forgiveness are free to laugh. Sabi ng mga psychologists, they tell us na laughter and a well-rounded sense of humor are trademark of a person with high intelligence. Yes, there are things we need to be serious about. Of course, hindi tawanang walang saysay, biroang bastusan, kalasuan, hindi po yun sinasabi nating laughter. Clean laughter. May sense. Wit. So, there will always be a time to weep. A time to laugh. Ecclesiastes 3:4. And by the way, sabi ng Panginoon, blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. So Luke 6:21. So, don't get the idea na bilang isang Kristiyano, you cannot be happy. No way. Kung meron pinakamasaya dapat sa mundo ito, maganda pananaw sa buhay, tama ang perspective, it's us believers. Bakit? Kasi tama ang prinsipyo mo sa buhay. At ang Panginoon nga po, sa kanyang to make people feel comfortable and pleasurable, He even went to gatherings. At napagbintangan po siya. Of course, you cannot please everybody. May mga tao talaga hahanapan ka ng butas. Si Kristo, napagbintangan manginginom, lasinggero, at matakaw. By the way, si Kristo po, when he went to gatherings, he's the life of the crowd. Never dull moment with Jesus Christ. Hindi siya maharot, no. Pero mga kapatid, remember, his first miracle was done sa wedding. And he was a very friendly person nung narito ang Panginoon sa lupa. In fact, he was called friend of sinners. Ang Panginoong Diyos po, si Kristo, nung siya magkatuwang tao, was a man of great gladness. Malinis, maaya, kaya-ayang kausap. Wala kang makukuhang karumihan. Wala kang madidinig na kalasuan o kabastusan. Laging punong-puno siya ng kagalakan. At sabi naman ng Bible, Hebrews 1:9, Thou hast anointed him, referring to Jesus Christ, with the oil of gladness above his fellows. So Jesus knew what is joy and what is happiness. Proverbs 17:22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. So we should be the same. Are we the taste of the medicine or are we the effect of medicine? We should be the cause of comfort, enjoyment. Hindi nagbibigay stress, hindi nagbibigay ng sama ng kalooban, hindi nagbibigay ng pagiging pasaway.
Si Kristo po is a man of joy and gladness. Sabi ng mga scientists, they discovered that laughter is a miracle medicine. Proverbs 12:25, ang kabigatan ng puso ng tao, ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Away with the bashers. You all should be done away with bashing. Isang kilalang vlogger, ang inilalabas ang kanyang sama ng loob ngayon sapagkat siya po ay nagkaroon ng matinding cancer na incurable di umano. At siya po ay naglabas ng kanyang hiniing at himutok. At sabi niya, it was due to my stress na nadinig ko mula sa mga bashers. It's sadly that any person could overcome such ridicule kung makikilala lang talaga ng tao si Kristo Jesus. Pero ang tao na hindi kilala ang Panginoon ng personal, talagang napaka-prone to be distracted, destroyed by bashers. May mga tao talaga itinalaga ang kanyang buhay sa paninira ng kapwa. Huwag tayong humanay sa ganung bagay. No to fake news, no to bashing, no to ridicule, sapagkat may mga tao hindi kinakaya gayong bagay. So, Satan would love to distort. Satan would love us to get out of balance and turning us into a grim people. Grim, malungkutin, negatibo. Huwag nating akalaing bawal sa ating na maging masaya. May mga tao, magiging masaya sila pag may inuman. No way. Ekis po yan. May mga tao na, I cannot be happy because pagka wala akong beer. Mga kapatid, you don't need to get warm by burning your house. Kailangan mo ang Panginoong Diyos. So, if you have a grim spirit, it's going to affect your health. It's going to affect the health of your family. Ayon sa mga eksperto, na nasumpong nila, laughter has instantaneous effect sa organ ng ating mga katawan. It reduces tension. Laughter replaces bad emotions. Laughter can repair, it can restore a person's attitude. Coping skills, relationships, creativity, humor can enhance motivation and morale. Wika pa nila, laughter helps mend a broken spirit, a broken body, a broken home. You want to have a good memory of a happy home? A home that rings with laughter? Let Jesus rule your house. Let Him rule our lives. Memories are our landmark. And they keep us from getting lost. Memories bring a sense of security and belongingness lalo na sa ating mga anak. And they are anchors of the soul. You will, give them a good legacy. Leave them a good legacy. And perhaps, it's time to re-examine the atmosphere na ating tahanan. So ano maalala natin? How can you describe the home na ating tinitirhan, inuuwian araw-araw? There should be time of laughter. And it will remain for a lifetime. Kahit wala na tayo. How do we promote? How do we have respect for our marriage and family? One, marriage and family must be anchored on love and unity. Tulungan tayo ng Diyos. Lahat tayo. And this provides a strong foundation for enjoying a happy moment. Even passing through difficulties. Pagka po mayroong pag-iibigan at pagkakaisa, all will be well. Always be humble and gentle among ourselves. Be patient with each other. Let's give them allowance for each other's faults. Let's not be fault finder. Make every effort to keep ourselves united in the Spirit, building ourselves together in peace. Sabi ng Ephesians 4:2 and 3, ng buong kapakumbabaan, kaamuan, may pagpapahinuhod, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit sa tali ng kapayapaan. Two people are better off than one, for they can help each other. Lalo kung may mga anak pa tayo. Ecclesiastes 4:9,
and following. Dalawa'y maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Pero kawaway nag-iisa. Pagka siya nabuwal, walang ibang magbabangon sa kanya. We need each other. The husband and the wife and the kids. At hindi lang dapat nakaangkla ang ating marriage and family sa pag-ibig, pagkakaisa as couple, as spouses. We must give our relationship 100% honor and respect. Ephesians 5:33, gayon man ay umibig man ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili, at ang babae gumalang sa kanyang asawa. So as we live together, treat your wife with understanding. She may be weaker than you are physically, but she is your co-equal sa paggawa ng buhay in God's gift of a new life. If you want to be treated as king, treat her as your queen. And wife, you want to be treated as queen, you treat your husband as your king. 1 Peter 3:7, gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ang inyong asawa, ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan. Listen, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Guys, you need to have your prayers answered. Live with your wife peaceably. Love your wife. Be gentle. Respect her. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. O bilang mga magulang, we should all learn to nurture and guide our children. And this includes disciplining, encouraging, motivating our kids. And we should also be conscious of setting a good example sa ating mga anak. Proverbs 29:15, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. So in the same way, encourage the young people to live, to be people living wisely. Titus 6, chapter 2. Titus chapter 2, verse 6 and 7. Iaral mo naman sa mga kabataan na sila'y magpakahinahon ng pag-iisip. Huwag marahas, huwag padaskol-daskol, ika nga. Sa lahat ng bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. Let's be an example. Sa iyong aral, ipakilala mo ang walang kamalian. Ipakilala mo ng walang kamalian ang kahusayan. So, the challenge for us is this. Keep the honey in the honeymoon. 1 Peter 3:8-10, finally, kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin, mag-ibigang tulad sa magkakapatid, mahabagin, mapagkumbabang pag-iisip na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala, sapagkat ang nagnanais umibig sa buhay at makakita ng mabuting araw, magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Let me close with this. In summary, giving respect to family and marriage, 1. Fortify faith. Una, dapat ang Diyos sa lahat ng bagay. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What God says should be top priority. Sinabi pa ng Diyos ang bagay na ito, anong iniuutos ng Diyos. So it's in the Bible. Fortify faith. And we can be sure we will be able to treat our loved ones with honor and respect they deserve. God desires. Secondly, banish bitterness. Alam niyo, bawat tahanan is going to be attacked. Ours has been attacked. Yours will be attacked. Some are already being attacked at the present. Parang earthquake na they shakes our home. Inataka ng kaaway. That's a bitterness. Parang anay silently eating away our home and loved ones. It will ruin us. So, banish away. Stay away with bitterness. Let us attack the problem. Do not attack each other. The family should be together. Thirdly, continue communicating. One way to build communication is to have usapan palagi
pahayagan, maluwag na communication, malayang magsalita, malayang magpahayag. Alam nilang hindi siya susumbatan. And fourthly, refresh romance. Keep the love burning. 1 Peter 3:7, ito ulit sinasabi ng Bible, ngayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ninyong asawa ayon sa pagkakilala, pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yaman kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang anyong panalangin ay huwag mapigilan. So many couples, tinigilan na ang ligawan na sila makasal, na dapat ituloy pa rin ang sweetness. Complimenting one another, respecting one another, being courteous at all time, maging maginoo at hindi bastos, mapagmahal sa asawa, mapagmalasakit at sa mga anak. And finally, practice prayer. We all need God sa ating buhay. Ang sabi ng Bible, Psalm 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman maketh but in vain. It's always by God's grace and God's power that we will be able to withstand the test of time. Kung matututunan lang natin talagang sundin ang nakasulat sa kanyang salita. Respect your family. Respect your marriage. May God help us. And may God give us peace. Before that, please continue praying for our Squad 244. Sa panguna po ni Patrolman Jason Reville, Police Corporal Jodrick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, at ang aming squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Pray for us and the whole PNP, ating Pangulo at ang ating kapulisan. They need our prayers and we thank you and God bless us all. Salamat po.